Daily. Sabi nga sa Mateo 11:28, ang lahat ng napapagal at nabibigatan sa kanilang kasanin ay aking pagpapahingahin. Lahat kayo ay lumapit sa akin at pagagaanin ko at pagpapahingahin ko. Pagagaanin niya ang ating mga pasanin sa araw-araw. Ano ba ang ating mga pasanin araw-araw? Hahanapin natin yung kanyang gawain. Hahanapin natin yung ganitong pagtitipon. Dahil narito ba ang Diyos? Narito siya. Isa man o dalawa na nagkakatipon, narito siya sa ating kalagitnaan. Amen? Palakpakan natin siya mag-Yahweh. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa susunod na letter R, stands na tayo ay magbabasa. Read your Bible daily. Ito yung love letter na nakapaloob dito sa Bible na ito. Love letter ng ating Panginoon. Ito yung sulat sa bawat isa sa atin, di ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung tayo may love letter sa ating mga hero, o di ba? Nakarelate ang lahat. Sa mga, kasi noon wala pang mga cellphone. Mga love letter na nagmumula sa malayong lugar. Na ito nagiging inspirasyon natin. Ganun din higit sa lahat ang kanyang salita na nakapaloob sa banal na aklat sa Bible ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Basahin daw po natin yan, araw-araw, para mapuno tayo, matututo tayo. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, sabi nga niya sa Mariology kanina, yung unang salita, si Ate Venus, ito ay katulad din ng pananalangin natin ng banal na Santo Rosario. Lagi tayong nakikipag-usap din sa Diyos dahil sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, gagaan. Ang ating mga mabibigat na pasanin, pakiramdam. Kung tayo man ay may sakit, isa ito sa medisina, ang karagdagang gamot. Kung tayo ay nagpapacheck up, dapat ilululog din natin yan kay Lord. Hindi lang tayo laging aasa sa doktor, sa medisina iniinom natin, di ba, pinipray natin kahit pagkain, kahit tubig, lalo na ang gamot, iniinom natin. Kasi doon dadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Di ba? Ganun kahimala ang ating Panginoon. Ang pakadakila ng pagpapahalaga at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At ito yung mga pamamaraan niya para tayo ay mapuno ng mga kapangyarihan. Amen? God is good all the time. Ang sabi niya sa Dos Timoteo 3:16. Amen? Kung tayo ay pinakakain natin ng ating physical, ilang beses maghapon, siyempre dapat din yung ating kaluluwa. Dahil pagkain din ito ng ating kaluluwa. Hindi lamang yung ating physical kain ng kain para hindi ma-malnourished ang ating kaluluwa. Mapupusok din. Amen? God is good all the time. Praise the Lord. Letter G sa Growth Daily Habit. Letter R sa Growth Daily Habit. Letter O sa Growth Daily Habit. Letter O, obey. Lord, obey. Sumunod tayo sa mga mahalagang pinag-utos ng Diyos. Ano ba ang mga mahalagang pinag-utos niya? Ibigin mo yung kaaway, ibigin mo yung umuusik sa'yo, ibigin mo yung kapwa mo ng buong pag-ibig, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba ito ang isa sa mga 10 utos niya na naging 10 utos na lang, shortcut. Pinaiksi lang, hindi shortcut. Amen? Na natandaan natin kahit ang ating kapwa nakagawa sa atin ang kasama. Hanip pa natin siya. Ibigin tulad ng ating Panginoon. Ipanalangin para siya ay biyayaan ng pagbabago. Amen? God is good all the time. At kapinurin siya ng pag-ibig. Amen? So, tayo ay sumusunod, hindi sumusuway, hindi tayo mapapahamak. Katulad ng isang tanda sa pedestrian lane. Sabi doon, bawal tumawid. Babasa na nga eh. Ayaw umakyat ng overpass. Tamad.
pagod, tumawid. O, diba? Nasagasaan, tama. Kasi, sutil, suwail, asway. Amen? Kaya kung tayo ay sumusunod lagi sa mga halagang ipinagputos ng Diyos, hindi ka pa